Ibinigay sa bawat isa sa atin ang kapangyarihan ng panalangin. Prayer can do anything that God can do. Pwedeng mabago ng prayer ang plano ng ating Panginoon. Inanyayahan ko po kayo na makipagbukas sa akin sa aklat ng unang Juan, chapter 5, verse 14 to 15. Ang sabi po dito, hindi tayo nagkakatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinakikinggan nga niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Amin pong ibabahagi sa umagang ito ay pinagmamagatan ko po na ang kapangyarihan ng panalangin. Amen? Ang kapangyarihan ng panalangin. Gaano ba ka-importante sa atin ang pananalangin? How much important to us our prayer? Napaka-importante ba nito para sa bawat isa sa atin? Amen. So, mga kapatid, tayo po ay nabubuhay sa isang power-hungry generation. Lahat ay ginagawa ng tao upang magkamit ng kapangyarihan sa pag-aakalang ito ang tumitiyak sa isang makabuluhan at matagumpay na buhay. Ang panalangin na pinagmumulan ng tunay na kapangyarihan ay tila nakakalimutan ng marami dahil sa iba't ibang kapangyarihang iniaalok ng sanglibutan. Sabi nga ng French writer na si Francois Fenelon, of all the duties enjoyed by Christianity, none is more essential and yet more neglect than prayer. Ang kapangyarihan ng panalangin ay pangunahing tema ng Biblia. Sa Lumang Tipan, kapag ang mga Israelita noon sa pamamagitan ng panalangin, laging kumikilos ang Diyos para sa kanilang kapakanan sa kabila ng kanilang kasalanan at pagkukulang. Sa Bagong Tipan, ang mga katuruan ni Jesus at mga apostol ay nagbibigay halaga sa walang limitasyon, posibilidad ng panalangin. Sabi po ni E.M. Bounds na sumulat ng maraming libro tungkol sa kapangyarihan ng panalangin, ang sabi niya dito, prayer can do anything that God can do. Prayer can do anything that God can do. Biruin ninyo yun, dahil sa panalangin, magagawa natin ang magagawa ng Diyos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin, nararating natin hindi lamang ang buong mundo, kundi ang buong sansinukob. Sabi po ni Dr. Hughes Ross, isang astrophysicist, through prayer, we can cross the space-time manifold of cosmos and converse with God in this extra-dimensional realm. Because prayer is extra-dimensional in its reach, it must be considered the most powerful capacity God has made to us in our current dimensional context. Grabe, no? Ayon sa 1 John chapter 5 verse 14 to 15, dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus,
maari nating angkinin ang mga sumusunod. Number 1, ang sabi dito, una, hindi tayo mag-aatubiling lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ano sinabi dun sa ating binasa kanina? Ang sabi dun sa binasa natin, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na ayon sa Kanyang kalooban. So, binigyan ng Diyos ng kapamahalaan ang tao sa lahat ng Kanyang nilikha. Ngunit, dahil sa pagkahulog sa kasalanan ni Adan at Eva, napasailalim ng pamumuno ng Diablo ang sanlibutan. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 19, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Ngunit sa sandaling manalangin tayo sa Diyos sa pangalan ni Jesus, ibinabalik sa atin ng Diyos ang kapangyarihang ito ng kapamahalaan na nauna na niyang ipinagkaloob sa atin nung panahon ng paglikha. Remember, si Adan at si Eva ay binigyan ng kapamahalaan of all things doon sa Garden of Eden. Pero ano nangyari? Nang si Eva at si Adan ay magkaroon ng nahulog sa pagkakasala, naagaw ng Diablo yung dominion, yung kapangyarihan ng pamamahala sa lahat ng nilikha ng ating Panginoon. But, ang sabi nga dito sa ating pinag-aaralan, sa sandaling tayo ay nananalangin, ibinabalik or napapasa atin uli yung kapangyarihan ng kapamahalaan para mapamahalaan ang buong sanlibutan. Amen? Kaya, mga kapatid, huwag natin kinakaligtaan ang pananalangin. Sabi dito, ito ang kapangyarihan ng panalangin na ibinigay ng Diyos sa Kanyang mga anak. Tayo ba ay anak ng Diyos? Then, ibinigay sa bawat isa sa atin ang kapangyarihan ng panalangin. Huwag nating kalimutan na merong ibinigay ang Diyos sa atin na sa sandaling tayo'y manalangin, yung kapangyarihan ng pananalangin ay ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Huwag nating kakalimutan yun. Huwag nating kakaligtaan yun. Alam nyo, kagabi ay binabasa ko rin about dun sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ano sabi doon? Manalangin ng walang patid. Prayer without ceasing. Amen? Hindi naman, sabi ko, doon sa binasa ko na article about doon sa prayer without ceasing. Ang sabi doon, hindi naman kung sinabing prayer without ceasing, ay yun na lang ang gagawin mo. Ibig sabihin, ang sinasabi doon, prayer without ceasing, it must be our lifestyle. It must be always with us. Hindi nawawala yung panalangin sa atin. Dapat laging nasa bibig natin yung ating panalangin. Or whatever we do, dapat lagi nating ipinapanalangin sa ating Panginoon. Amen? Nakalimutan ko lang yung pangalan ng isang sumulat ng about prayer. Ang sabi niya, sa umaga ay itinatakda na niya ang lahat ng bagay sa kanyang pakikipag-usap sa ating Panginoon. Lahat ng kanyang schedule at lahat ng kanyang oras ay itinataas niya sa ating Panginoon. Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, whatever we do, pangunahan natin sa panalangin. Amen? Kung tayo ay magluluto ng pagkain, ipanalangin natin, Lord, tulungan mo ko na mapasarap tong aking niluluto.
Amen? Ma-bless yung mga kakain. Kung meron man tayong kakausaping tao, ipag-pray natin kay Lord, Lord, pangunahan mo ko dun sa kakausapin ko. Bigyan mo ko ng wisdom kung paano magiging matalino yung aking pakikipag-ugnayan sa Kanya. Or magiging makabuluhan ang aking pakikipag-ugnayan. Kung tayo magbabasa ng Bible, napakahalaga na tayo ay mag-pray. Diba? So, in everything, dapat ito maging, sabi nga ni Pablo, ang pananalangin ay dapat ay parang maging hininga na natin. Pag sinabing hininga na natin, laging nandyan, di ba? Pag sinabing hininga, laging nasa atin yun. So, yung prayer natin, dapat hindi nawawala sa atin. Amen? Sabi po, ayon po sa Roma 8:15 hanggang 16, ang sabi po dito, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga alipin na mumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya makatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So, mga kapatid, dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, nakakalapit tayo sa Diyos bilang Kanyang mga anak. Diba? Bilang Kanyang mga anak. Hindi bilang isang alipin. Kundi, sabi nga sa 1 John 1:9, di ba, lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay binigyan ng pagkakataon na maging anak ng Diyos. What a wonderful privilege na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil yung pribilehiyo na tayo ay makalapit sa ating Panginoon, hindi lang basta panalangin. It has the power. Amen? It has the power para maabot natin ang lahat ng bagay. Pangalawa po, ang Diyos ay may kakayahan at may kahandaang ipagkaloob ang anumang hingin natin. Importanteng magkasama ang kakayahan at kahandaan. Halimbawa, kung may malaki kang pangangailangan sa pera, hindi ka matutulungan ng isang kaibigan bagamat handa siyang tumulong sa iyo kung wala naman siyang pera. Hindi ka rin maaaring lumapit sa isang taong may kakayahan ng tumulong, ngunit hindi mo naman kakilala. Nasa kanya nga ang kakayahan, ngunit wala naman ang kahandaan. Kaya kayang ibigay ng ating Diyos ang higit sa maaari nating hingin o isipin. At hindi lamang iyon, handa niyang ibigay ang hihingin natin dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. Amen? Ano sinabi ni Jesus Christ? Hanggang ngayon, hindi pa kayo humihingi sa aking pangalan. Amen? So, let us always humingi sa ating Panginoon in the name of our Lord Jesus Christ. So, may pagkakataong hindi pinagkakaulo ng Diyos ang ating kahilingan. Sapagkat ang hinihingi natin ay alisin yung sintomas ng sakit. Gayong ang handang gawin ng ating Diyos ay alisin ang pinagmumula ng sakit. Amen? Kapag tayo po, ibig sabihin, kapag tayo po ay hihingi sa ating Panginoon, be specific. I-specific po natin. Huwag na nating paligoy-liguyin pa ang Diyos, di ba? Alam na ni Lord, direct to the point na tayo. Huwag na nating sabihin, Lord, hindi ako makalakad, hindi ako makapunta sa ganun kaya humihingi ako ng kagalingan. Di ba? Sabihin na lang natin kay Lord, pagalingin mo na ako para makapaglingkod ako sa iyo. Direct to the point.
kailangan ang gagawin nating panalangin sa ating Panginoon. So, may isang lalaki na laging nananalangin na alisin ang mga sapot sa kanyang bahay. Nang ipinalangin siya ng pastor, ang sabi, Panginoon, patayin na ninyo ang gagambang lumilikha ng sapot sa buhay ng kapatid na ito. Diba? Lord, tanggalin mo yung mga sapot. Diba? So, ano bang ibig sabihin nito? If we have problem at alam natin kung saan nagmumula yung problema, sabihin natin kay Lord. Huwag natin sabihin sa kapitbahay natin. Machichismis tayo pag sinabi natin sa kapitbahay natin. Sabihin natin kay Lord. Diba? Nung isang gabi, Friday ng gabi, matutulog na kami. Si Isaiah, biglang sumakit yung tiyan. Nang tignan ko si Isaiah, namumuti na yung kamay, puti-puti na, putlang-putla na. Tapos yung paa ay namumutla na rin. Sabi ni Charina sa akin, ipag-pray mo. Ipag-pray mo si Isaiah. Eh di sabi ko kay Isaiah, sige, pray tayo. Lord, ano man yung pinagmumula ng sakit ng tiyan ni Isaiah, ay nagsasalita ako ng kagalingan para sa sakit ng tiyan ni Isaiah. Maya-maya nakita ko yung kamay niya namumula na uli. Doon nauli na uli yung pagpula ng kamay. Direct to the point. So, ibig sabihin, tumugon ka agad si Lord dun sa prayer. So, after that, sabi nga ni Charina, punta na tayo sa hospital. Pag-pray muna natin. Pag-pray muna natin kay Lord. So, nung ipinag-pray namin kay Lord, nawala yung sakit ng tiyan, nakatulog na kaming lahat. Amen? Kaya, pag lumapit tayo sa ating Panginoon at sinabi natin kung ano yung nais natin ng paglapit natin sa Kanya, sabi doon, ang Diyos ay nakahanda ipagkaloob ang ating hinihiling. Amen? Pangatlo po, kapag hiningi natin matupad ang kalooban ng Diyos, iyon ang pinakamabuting maaring mangyari sa atin. Kapag hiniling natin na matupad ang kalooban ng Diyos, iyon ang pinakamabuting maaring mangyari sa atin. So, sa ating text, ibibigay niya ang anumang hingin natin na ayon sa kanyang kalooban. Kaya kung ang panalangin natin ay batay sa kanyang kalooban, tiyak na iyon ay mapapasa atin. Ang mahalagay, hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi ito madaling gawin. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Upang malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos, kinakailangan tayo magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. At para magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Diyos, kailangan tayong gumugol ng mahabang panahon upang siya'y lubos nating makilala. Sa pamamagitan ng pananalangin, pagbubulay sa Kanyang salita at pakikinig sa Kanyang sinasabi. Intimacy with God must be a lifestyle. Amen? Intimacy with God must be a lifestyle. Amen? Alam nyo, noong kami ay nasa kasagsagan ng pagpapasting mag-asawa, nagpasting kami ng 30 days. Nagulat ako nung first time na madinig ko ang audible voice ng ating Panginoon. Alam niyo kung ano hiniling ko sa Kanya? Mapuspos ako ng Holy Spirit. Maliligo ako noon, nasa CR ako noon, nakaluhod ako, at humingi ako kay Lord ng ibigay niya sa akin ang kapuspusan ng banal na Espiritu.
ang sabi sa akin, biglang may nagsalita sa tabi ko, ibibigay sa iyo ngayon ang kahilingan mo. Ibibigay sa iyo ngayon ang kahilingan mo. Hanggang sa papalayo ng papalayo yung boses, ibibigay sa iyo ngayon ang kahilingan mo. Nung pumunta ako sa church, prayer meeting, napuspos ako ng Holy Spirit. Amen. That is the will of God. Kalooban ng Diyos. Yung kahilingan natin ng pagpapagaling, kalooban ng Diyos yun. Bakit? Kasi nagawa na yun sa cross. Tinapos na ni Jesus Christ yun. Doon sa cross of Calvary. Kaya, ang sabi ni Dr. Enrique Tan, ang sabi niya, sa lahat ng aking nagiging pasyente, ang prayer ko sa kanila ay mag-manifest ang healing ni Jesus Christ upon the cross. Amen. Kaya, let us claim what Jesus done on the cross. Let us claim what Jesus says on His dito sa kanyang salita. Amen? Lagi nating sabihin kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. That is the will of God. Kung ano yung nakaligay dito sa Bible, iyon ang will ng ating Panginoon. Kaya, kung tayo mag-pray, mahalaga yung meron tayong mga memory verse. Mahalaga yung isinasama natin yung salita ng Diyos sa ating panalangin. Alam nyo, na-observe ko kay David sa kanyang pagpe-pray, laging handon ang salita ng ating Panginoon. Kapag nagpe-pray si David, even Daniel, kapag siya ay nagpe-pray, lagi niyang isinasama ang salita ng ating Panginoon. Amen? Even si Jesus Christ, di ba? Si Jesus Christ sa kanyang pananalangin, kung ano yung mga nakasulat sa Old Testament, sinasabi ni Jesus Christ yun. So, that's the will of God. Kaya, kung gusto natin na makapanalangin tayo sa kalooban ng Diyos, isangkot natin or isama natin ang salita ng ating Panginoon. So, sabi dito, intimacy with God must be a lifestyle. Sa kabilang dako, ang kalooban ng Diyos ay maaari ring hadlangan ng mga tao. Hindi kalooban ng Diyos na tayo'y mabigo. Ngunit may mga pagkakataon na tayo'y nabibigo dahil sa kagagawan at kasakiman ng iba. Kapag nangyayari ito at nananatili ang pagtitiwala natin sa Diyos, handa siyang magkaloob ng higit kaysa mga bagay na nawala sa atin. Amen? I remember nung si Ate Ning ay dumadaan dun sa rock situation ng kanya pong buhay. Laging ina-update ako ni Ate Ning dun sa kanyang pinagdadaanan. Kaya lagi kaming nagpe-pray. Pinagpe-pray ko yung mga sabi ko, Ate Ning lagi always pray to God. Dahil si Lord lang ang merong magagawa. What happened? So, maganda ang nangyari, di ba? Ang resulta ay napakaganda. Amen? Kaya, lagi nating lapitan ng ating Panginoon sa ating pananalangin. Mas higit pa, yung ibinibigay ng ating Diyos dun sa nawawala sa atin. Remember si Job? Nung si Job ay nawala ng kanyang mga kabuhayan, di ba? Nung bumalik na siya doon sa normal life niya, ay mas higit pa yung ibinalik sa kanya ng ating Panginoon. So, alam na ninyo, ang marugdog na panalangin ay maaaring magpabago ng plano ng ating Panginoon. Plano ng Diyos na gunawin ang Ninive. Ngunit dahil sa panalangin ng pagsisisi ng mga tao ay hindi itinuloy ng Diyos ang kanyang plano. Matapos na sabihan
ni Isaiah, Prophet Isaiah, si Ezekias, na ipinasasabi ni Yahweh na ito'y hindi nagagaling at malapit ng mamatay, nanalangin ng mataimtim si Ezekias. Binago ni Yahweh ang kanyang plano. So, nabuhay pa ang hari ng 15 taon. Sabi ng theologian ni si Karl Barth, prayer exert an influence upon God action. Amen? Prayer exert influence upon God action. Amen? Pwedeng mabago ng prayer ang plano ng ating Panginoon. Amen? Kaya, naalala nyo ba or nabasa nyo ba yung kay Jonah nung pinapupunta siya ni Lord dun sa Ninive? Diba? Ang sabi ni Lord, gugunawin na niya. Kaya inutusan niya si Prophet Jonah dun eh. Dahil ipinasasabi ng Diyos na gugunawin ko na to. Kung hindi kayo magbabago. No? Nung ipinahayag ni Prophet Jonah ang salita ng ating Panginoon at sinabi niya dun sa mga taga-Ninive, gugunawin na ni Lord yung lugar niyo pag hindi kayo nagsisi at hindi kayo nagbago. So, ano yung response ng mga taga-Ninive? Nagsaklot sila, nagdamit sila ng sako, at sila ay nag-ayuno. Pati ang kanilang mga kahayupan ay nag-ayuno din. Even yung kanilang hari, ang hari nila ang nagsabi na lahat ay mag-aayuno. So what happened? Nangyari ba na sila ay gugunawin ng ating Panginoon? Hindi, di ba? Hindi natuloy ang paggunaw ng ating Panginoon sa Ninive. Why? Because nagsisi sila at nanalangin sa ating Panginoon. Unlike dun sa Sodoma at Gomora, hindi nila sinunod ang sinasabi sa kanila. Diba? Na magbago ng kanilang pamumuhay. Kaya, yung paggunaw ng ating Panginoon, diniretso ng ating Diyos. Dahil, ang sabi ni Abraham kay Lord nun kung may 5 bang matuwid dun sa Sodoma, ay gugunawin mo. Sabi ni Lord, hindi. Pero ilan lang ba ang ilan lang ba ang matuwid na natagpuan ni Lord doon? Si Lot lang. Isa lang, di ba? Kung itinuloy ni Abraham na hanggang isa, hindi gugunawin yun. Kaya lang, itong mga taga-Sodoma at Gomora, maaaring magpatuloy sa karumal-dumal na imoralidad, di ba? Kaya, yun, ginunaw sila ng ating Panginoon. Ang author na si Bill Hybels ay nagsabi upang maranasan natin ang kapangyarihan ng panalangin. Kailangang ipanalangin natin ang mga sumusunod. Number 1, sabi dito, search me. Kailangan maging bukas tayo sa Diyos. Ikumpisal natin sa Kanya ang lahat ng ating kasalanan. Ipanalangin daw natin kay Lord, Lord, search me. I-search tayo ni Lord at sabihin natin kay Lord lahat ng panalangin natin or lahat ng kasalanan natin sa ating Panginoon. Pangalawa, break me. Hayaan natin ang Diyos na wasakin ang lahat ng ating pagkatao na hindi naayon sa Kanyang wangis. Ibig sabihin, pag binrek tayo ni Lord, siya yung magbubuo uli sa atin at yung Kanyang pagbubuo ay ayon sa Kanyang kalooban. Amen? Ayon sa Kanyang wangis ang pagbubuo uli. Stretch me. Kung nais nating lumago sa ating pananampalataya, hilingin natin sa Diyos na tayo'y hatatin or banatin. Hayaang dumaan sa mga apoy ng pagsubok na magpapadalisay sa ating pananampalataya. Amen? Kaya, pag dumadaan po tayo sa pagsubok, huwag po tayong magtanong kay Lord, bakit ako ba? Ang
ang dumaranas nito. Diba? Huwag natin tanungin nyo si Lord. Tanungin natin kay Lord, Lord, ano bang kailangan kong gawin? Ano ba yung kailangan ko? Naalala ko si Pastor Herman. Nung sabi niya, yung unang dumating daw, itong balita ng coronavirus. Nagpunta daw siya dun sa office niya at ang sabi niya kay Lord, Lord, ano ba ang mensahe mo sa akin sa nangyayaring ito sa mundo ngayon? So, whatever circumstances we have, lagi nating tanungin kay Lord, Lord, ano bang mensahe mo sa akin sa nangyayari ngayon? Is there anything na nais mong makita ko? Alam nyo, nung one time na ako ay nandito, the first time na ako ay nandito na araw ng ating prayer meeting, ako po ay nag-aalala dahil hindi ko alam ang gagawin ko na hindi tayo makapag-prayer meeting. Hindi ako mapalagay. E di after lunch, ay nagkulong ako doon sa kwarto at nag-pray ako. Sabi ko, Lord, pangunahan mo nga ako kung paano gagawin ko, Panginoon. Kasi prayer meeting namin mamaya. Kaya, bigyan mo ko ng wisdom kung ano yung gagawin ko. Alam nyo, naisip ko si Lovell, meron nga pala siyang, ano ba tawag doon na? Link ng, sa Zoom. Kaya, ko si Lovell, ini-message ko si Lovell na siya yung mag-host ng prayer meeting. At pe-pray ako kay Lord. 6:30 yung prayer meeting natin, alas 6 nagpe-pray na ako kay Lord na maging maayos yung prayer meeting natin. Alam nyo kung ano ginawa ni Lord sa akin? Pinuspos ako ng Holy Spirit. Nagpe-pray ako. Grabe yung nangyari sa akin. Nag-tangs ako na hindi ko mapigilan yung tangs, yung pagtatangs, yung pagsasalita ng iba't ibang wika. At nasa isip ko, kasi pagpuspos tayo ng Holy Spirit, pwede namang iba yung isipin natin. Kaya, nasa isip ko, yung prayer meeting, habang nagtatangs ako, ipinagpe-pray ko rin yung prayer meeting na maging maayos at maging makapangyarihan. Pero, iba yung inilagay ni Lord sa akin, sa puso ko at sa isip ko, ang naging prayer ko is mapuspos ang lahat ng Kristiyano. Hindi lang dito sa Bae, hindi lang sa UECC Bay, kundi sa buong mundo. Sabi ni Lord, ipag-pray mo na mapuspos ng Holy Spirit. Iyan ang kulang sa lahat ng Kristiyano ngayon. Kapuspusan ng banal na Spirit. Kaya, yun ang ipinag-pray ko. Mapuspos ng banal na Espiritu ang lahat ng Kristiyano. So, ibig sabihin, si Lord yung nagliligay sa atin ng dapat natin na ipanalangin. Kaya, dapat ay hinihiling natin sa ating Panginoon kung ano yung nais natin na mangyari. So, pang-apat ay lead me. Itanangin natin sa Diyos na gawin niya ang gusto niyang gawin sa atin. Tayo sa gusto niyang pagdalhan sa atin. Amen? And pang-anim, use me. Gawin nating available ang ating sarili upang maitapadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa iba sa pamamagitan natin. Amen? So, search me, break me, stretch me, lead me, use me. Lahat ng ito'y nakasalalay sa ating pagsunod sa Diyos. Kapag tayo'y handang sumunod, mangyayari ang himala. Tandaan natin mga kapatid, kapag tayo'y handang sumunod, mangyayari ang himala. Maabot natin ang ating mga pangarap at mapapasakamay natin ang tagumpay. Amen? Kaya,
Mga kapatid, kung gaano ba kahalaga sa atin ang panalangin. Sabi dun nung pinag-aaralan ko yung prayer without ceasing, ang sabi po ni John MacArthur, what motivates you in prayer? Ano ba yung nagmo-motivate sa atin para tayo ay manalangin? Dahil ba may problema? Dahil ba may pangangailangan? Then what motivates para tayo ay makapanalangin? Are we motivated by our relationship to our God? Alam nyo, nung time na ako ay kailangan, gusto ko kasi, prayer ko kay Lord, lumalim ako sa pananalangin. What will I do? Alam nyo, ano ba yung magiging dahilan ko? Bakit kailangan kong manalangin? Because of my relationship to our God. Iyon po yung nagmo-motivate sa atin. Because of my relationship sa ating Panginoon. Kung napakahalaga ng relasyon mo sa Diyos, dapat hindi mo kinakaligtaan na siya ay kausapin. Kaya, ako, para sa akin, sa sarili ko lang, lagi ako naglalaan ng prayer. If I'm available, merong time na available ako, hindi ko sinasayang. I always pray. Even kung ako'y naggabiyahe, nakamotor ako, habang naggabiyahe ko, I pray dun sa mga nakakasalubong ko, dun sa mga nakakasabay ko. Kahit saan ako nandun, I always pray. Why? Because napakahalaga yung direction ng Panginoon. Napakahalaga yung clarity ng mga ginagawa natin. Napakahalaga na tayo ay laging binibigyan ng direction ng Panginoon. Iginaguide tayo para tayo ay hindi mapunta doon sa kung saan. Diba? So, let us be maging importante sa atin yung panalangin. Dahil, sabi nga ni Ernie Baron, without knowledge, no power. But to us, na tayo mga Christian, without prayer, we have no power. So, prayer must be our charging time. Habang nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon, alam niyong ginagawa ni Lord sa atin, nire-repress naman tayo ni Lord, pinalalakas naman tayo ng Panginoon. Kaya, ako para sa akin, napakalaking kakulungan na hindi ako makapanalangin. Napakalaking kakulungan na pagkagising ko, hindi ko makausap ang ating Panginoon. Ganon po ka-importante sa akin ang panalangin. Kung lagi nating sinasabi na I can do anything through Christ who strengthens me, how we can do anything kung hindi tayo lumalapit sa Diyos? Hindi natin hinihingi ang pagsama ng Diyos sa atin sa panalangin. Napakahalaga, mga kapatid, lalo na po sa panahon natin ngayon. Napaka-importante ng prayer. Ang kaaway, tinatanggal tayo niyan. Dahil alam ng kaaway, kapag tayo'y nanalangin, ang power ng Diyos ay iniyaano natin, paano ba tawag doon? Itinideclare natin ang kapangyarihan ng Panginoon.
Kaya, ang kaaway, gumagawa siya ng paraan para makalimutan nating manalangin. Gumagawa siya ng paraan para, ano ba to? Para hindi tayo makapanalangin. Sabi nga dun sa, minsan ay yung iniano ni Mami Cha, in-exhort ni Mami Cha, yung kanyang illustration dun. Sabi maraming tao ang nagsasawa sa pagluluto. Magluluto, maghahanda ng iluluto, maghihiwa ng mga lulutuin, maghahalo. Sa araw-araw na ginagawa natin yun, nakakasawa. Pero bakit kaya yung pagkain hindi nakakasawa? Diba? So, sometimes ang prayer ay nakakasawa. And that is ibinibigay ng kaaway yun sa atin. Kung ang motivation natin sa panalangin natin ay hindi tama, nakakasawang mag-pray. Pero kung alam natin at tama sa puso natin yung motivation ng ating pananalangin, lagi natin aasamin na manalangin. Lagi nating sasabihin, Lord, palalimin mo pa ako sa pananalangin. Palalimin mo pa ako sa pananalangin. Sometimes, how much na ini-spend natin sa prayer? Are we spend 10 minutes? Ang pinakamababa, 10 minutes. Up to 3 hours. Grabe. Alam nyo, si Nico, gigising ng alas 3:30. Sasabayan ko na yun sa tayo. Pe-pray na ako. Nakaalis na si Nico, hindi pa ako tapos mag-pray. Maramdaman ko na, wala na pala si Nico. Napakaraming dapat ipag-pray po ngayon. Lalo na yung mga tao, parang manhid na yung kanilang kalooban. At hindi na nila naaalala ang Diyos sa lahat ng nangyayari. Para bang yung mga tao uhaw na uhaw sa mga bagay sa mundong ito. Kaya yung nangyayaring pandemic ngayon, kung hindi mo sila ililid para lumapit sa Diyos, or hindi mo sila hindi ka gagawa ng opportunity para mapahayagan ng salita ng Diyos, hindi nila aasamin na lumapit sa Diyos. Why? Kasi anong sila eh? Libang na libang. Libang na libang sa mga bagay sa mundong ito. And that is ginagawa ng kaaway sa mga Kristiyano. Kaya, mga kapatid, nalaman natin ang kapangyarihan ng panalangin, diba? Kapag ginawa natin ang panalangin, yung kapangyarihan na katulad sa ating Panginoon ay ibinibigay sa atin para yung dominion ng kaaway ay maabot uli natin at mapamahalaan natin ang nilikha ng ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, huwag tayong maging kampante na lang na pag-prayer meeting hindi tayo nakaka-attend. Yung umiiyak ako nung Thursday kasi kami lang ni Lovell ang magkasama sa prayer meeting. Hindi ko alam kung bakit yung iba ay hindi nakagalaw. Sabi ni Charlie sa akin, bakit ka umiiyak? Ay ko hindi ko alam bakit ngayon lang ako nabigatan sa ng ganito. Kaya sabi ko kay Lovell,
Kanya-kanya na lang tayo na. Mag-pray ka na sa'yo, mag-pray ako na sa akin. Kaya, Lord, sabi ko, Lord, huwag mong hayaan na ang church ay makalimot sa pananalangin. Huwag mong hayaan na ang church ay maagaw ni Satan malibang dun sa mga makamundong gawain. Ano po natin to yung prayer meeting natin. Ito ay pakikipagtipan natin na itinakda natin sa ating Panginoon. Ini-schedule na natin to noon pa. Kung meron tayong mga bagong gagawin, gawin muna natin yung una nating ginagawa na dati. After that, at saka natin gawin yung naka-schedule natin na idinagdag on that day. Kaya, pasensya na kayo mga kapatid. Ang panalangin ng dalawa ay makapangyarihan. Pero ang panalangin ng buong iglesia ay mas makapangyarihan. Amen? Kaya naghahanap ako ng mananalangin. Amen? Kaya mga kapatid, lagi nating alalahanin na sino kaya mananalangin kung hindi ako sasama sa prayer meeting? Si pastor na lang bang mag-isa? Lagi nating isipin yun. Lord, ipaalala mo lagi sa akin. Kasi minsan ay nakakaligtaan, pero hindi na dapat, sabi nga ng ibang pastor, dapat yung mga schedule na gawain sa church, hindi na ipinapaalala. Kasi given na yun. Kaya, mga kapatid, maging importante sa atin. Hindi lang sa akin, hindi man sa akin, hindi man sa church, kundi yung ating integrity dun sa pakikipagtipan natin sa Diyos. Kaya nga, ang inilagay ko dun na before na ako ay mag-pray, inilagay ko dun para po dun sa mga hindi nakakasama dito sa Zoom, ay sabay-sabay na lang po tayong manalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. So, after kong mag-pray, wala akong nakitang nag-sin man lang doon sa akin. Kinabukasan pa nagkaroon ng maraming sin. So, mga kapatid, bilang mga kapamilya natin dito sa UECC Bay, katungkulan natin na laging tignan natin yung GC natin. Because doon tumatakbo yung ating pong mga schedule, yung mga gawain po natin, yung mga kapatid natin na nagkakaroon ng problema, na humihingi ng panalangin, doon natin makikita. Doon tayo ma-update kapag tayo ay laging nakasubaybay doon or silip lang tayo. Nakasilip lang nasa GC kung ano na yung mga ano. Huwag natin pong kaligtaan na sumilip. Kasi that is our church or that is the church. Wala man tayo dito sa church building, pero doon sa GC natin, we compose as a church. Amen? Kaya po, hinihiling ko sa bawat isa sa atin, lagi tayong maging active in terms of prayer. Lagi nating tatandaan ang kapangyarihan ng panalangin. Amen? Kaya tayo bilang mga Kristiyano, number 1 task natin is to pray. Makipag-usap sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa aming pong napagbulayan ngayon. We thank you, Lord God, for giving us a privilege, Panginoon, na kami po ay makapanalangin, O Diyos. And we thank you, Lord God, dahil ngayon ay nalaman namin, Panginoon, if we pray, ay dinadala namin ang kapangyarihan mo, Panginoon, O Diyos,
sa aming po mga ipinapanalangin po, Diyos. Kaya maraming pong salamat, Panginoon, for giving us opportunity to pray, for giving us privilege, Lord God, na kami po ay makapag-usap sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, because kami po ay kabilang, Panginoon, sa pamilya mo, Panginoon, at nangangailangan lagi na makipag-usap sa iyo, O Diyos. Salamat po, O Diyos, at muli, O God, ay dinataas ka namin at nilawalhati ka namin. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.